We are told that Iran drones have struck oil refineries in Saudi Arabia. We have a dramatic aftermath pictures coming in. Naku po, nakakatakot na to. Saudi galit na sa ginagawa ng Iran. Amerika tutulong ba? Isang refinery sa gitnang silangan matatagpuan sa Jubail Petrochemical Complex, Saudi Arabia. Isang lugar na kritikal sa produksyon ng enerhiya at mahalaga sa ekonomiya ng buong rehiyon. Kasabay nito, nagkaroon ng emergency meeting ang mga foreign ministers mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Isang pagpupulong na hindi pangkaraniwan, kundi bunga ng lumalalang tensyon. Sa likod ng mga saradong pinto, pinag-usapan ang sunod-sunod na pag-atake sa mga oil at gas facilities sa rehiyon, mga pasilidad na hindi lamang sumusuporta sa ekonomiya ng mga bansa, kundi sa buong mundo. Ayon kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, hindi namin itinuturing na nagkataon lamang ang mga pag-atake na ito. Ibig sabihin, para sa Saudi Arabia, hindi ito simpleng insidente. Ito ay isang planadong hakbang, isang serye ng aksyon na may malinaw na layunin. Dagdag pa niya, ang kaharian ay hindi magpapadaig sa anumang pressure. Sa halip, ayon sa kanya, ang pressure na ito ay maaaring magdulot ng mas matinding tugon. Isang babala, isang pahiwatig na handa silang lumaban kung kinakailangan. May karapatan kaming magsagawa ng aksyong militar kung kinakailangan. At kung darating ang panahon, ang pamunuan ng kaharian ay gagawa ng nararapat na desisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Habang patuloy na tina-target ang kanilang mga yamang ekonomiya, lalo na ang mga oil at gas facilities, patuloy ding naaapektuhan ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi lamang ito usapin ng military, ito ay usapin ng ekonomiya, ng trabaho impang araw-araw na pamumuhay. Sa kabilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader ng bansa. Isang maling hakbang pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon pwedeng mag-trigger ng mas malawak na labanan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang bagay ang laging pinagpipilian: diplomasya o puwersa. May mga naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat na may solusyon sa negosasyon. Pero may mga pagkakataon din na ang aksyon ang nagiging sagot. At dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan pipiliin ang diplomasya? At kailan magsisimula ang aksyon? Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level sa buong rehiyon. Ang mga military forces ay nakaantabay, ang mga defense systems ay aktibo, at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa bawat galaw. Hindi na ito simpleng regional issue. Ito ay isang global concern dahil ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo. At anumang kaguluhan dito may direktang epekto sa lahat. Habang nagpapatuloy ang tensyon, isang malaking tanong ang unti-unting lumilitaw. Makikialam na ba ang Amerika? Bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang desisyon ay may malaking epekto sa direksyon ng sitwasyon. Kung pipiliin nilang makialam, posibleng lumawak ang conflict. Kung hindi naman, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Sa puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang, pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba. Saudi aatake na sa Iran,
Wasak na ang tiwala at ubos na ang pasensya ng Saudi Arabia. Sa loob lamang ng ilang araw, sunod-sunod na missile attacks ang tumama sa mga energy facilities sa Gulf. Mga refinery ang nasunog, mga lungsod ang nanginig, at ang dating tensyon na kontrolado pa, unti-unti nang lumalapit sa isang mas malaking digmaan. Ngayon, isang malinaw na babala ang inilabas mula sa Riyadh. Handa ang Saudi Arabia na gumamit ng puwersang militar anumang oras kung kinakailangan. Ang tanong, handa na ba ang buong rehiyon sa isang total regional war? Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong klaseng content, paki-like at follow. Malaking tulong ito sa amin. Maraming salamat. Ang unang malaking pagsabog. Noong madaling araw ng Marso 18, 2026, nagsimula ang serye ng malalakas na pagsabog sa South Pars Gas Field sa southern coast ng Iran. Ito ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo, isang critical na bahagi ng global energy system. Ang lugar na ito ay hindi lamang mahalaga sa Iran. Ito rin ay konektado sa North Field ng Qatar, na isa sa pangunahing pinanggagalingan ng liquefied natural gas sa buong mundo. Ibig sabihin anumang pinsala rito ay may direktang epekto sa global supply. Ayon sa mga ulat, tinamaan ang mga refinery, storage facilities at processing units. Nagkaroon ng malalaking sunog na umabot ng ilang oras bago tuluyang nakontrol. Lumikas ang mga manggagawa at agad na isinara ang operasyon sa ilang bahagi ng complex. Ang ganitong klaseng pag-atake ay hindi simpleng damage lang. Ito ay isang strategic strike sa pinagmumula ng enerhiya ng isang bansa. Ang South Pars ang bumubuo ng malaking bahagi ng domestic gas supply ng Iran. Ginagamit ito sa kuryente, industriya, at pang-araw-araw na pangangailangan ng milyon-milyong tao. Dahil dito, ang pag-atake ay hindi lang military issue. Isa itong economic at humanitarian concern. Sa global market, agad itong naramdaman. Tumaas ang presyo ng langis at gas. Nagkaroon ng panic sa trading floors. At nagsimulang mag-adjust ang mga bansa na umaasa sa supply mula sa rehiyon. Ang isang pagsabog sa isang lugar ay naging problema ng buong mundo. Ang pagganti ng Iran. Hindi nagtagal, naglabas ng matinding babala ang Iran. Ayon sa kanilang military leadership, hindi sila mananatiling tahimik. At sa loob lamang ng ilang oras, nagpakawala sila ng missile strikes patungo sa Ras Laffan Industrial City sa Qatar. Ito ang pinakamalaking LNG export facility sa mundo. Ang pag-atake ay nagdulot ng malalaking sunog at pinsala sa infrastructure. Bagamat walang naitalang casualties, ang epekto sa operasyon ay napakalaki. Ang Ras Laffan ay responsable sa malaking porsyento ng global LNG supply. Kaya ang kahit maliit na disruption ay may domino effect sa buong mundo. Pagbabago ng posisyon ng Qatar. Dahil sa direktang pag-atake na pilitan ng Qatar na baguhin ang kanilang posisyon. Mula sa pagiging neutral at mediator, naging aktibong bahagi na sila ng tensyon. Idineklara nilang persona non grata ang mga Iranian military attaches at binigyan ng 24 na oras para umalis sa bansa. Pinutol din ang ilang aspeto ng diplomatic at security relations. Ito ay isang malinaw na senyales na lumalawak na ang conflict. Ang mga bansang dati ay nasa gitna ay unti-unti nang pumipili ng panig. Paglawak ang labanan sa Gulf, hindi tumigil ang mga pag-atake. Sumunod ang mga insidente sa United Arab Emirates at Saudi Arabia. Sa UAE, kahit matagumpay na na-intercept ang karamihan ng missiles at drones, nagkaroon pa rin ng disruption sa mga energy facilities. Ang debris mula sa mga nawasak na missiles ay nagdulot ng operational shutdown sa ilang bahagi. Sa Saudi Arabia, mas naging seryoso ang sitwasyon. Direktang tinarget ang Riyadh gamit ang ballistic missiles. Naglabas ng emergency alerts ang gobyerno at pinaghanda ang mga residente. Sa himpapawid, makikita ang mga interceptors na sumasalubong sa mga paparating na banta. Ngunit kahit matagumpay ang depensa, nananatili ang panganib. Ipinakita ng mga insidenteng ito na kahit gaano ka-advance ang defense systems, may limitasyon pa rin ang mga ito. Gumagamit ang Iran ng tinatawag na saturation tactics, pagpapadala ng maraming missiles at drones ng sabay-sabay para ma-overwhelm ang depensa. Kahit ma-intercept ang karamihan, sapat na ang ilan para magdulot ng disruption at kahit ang debris mula sa interception ay nagiging banta sa lupa. Ito ang bagong mukha ng digmaan, hindi kailangan ng direct hit para makapinsala.